Abiso naman sa mga dadaan sa bahagi ng Quirino Highway at mga alternatibang ruta sa SB Road sa Quezon City, magbaon po muna ng mahaba-habang pasensya. Pansamantala kasing isinara ang ilang kalye sa barangay Talipapa dahil sa ginagawang NLEX C5 Northlink Project. At live mula sa Quezon City, may Express Report si Gerard De La Peña. Gerard, kamusta traffic dyan? Ruth, sa ngayon hindi pa naman masyadong matraffic pero nag-usap-usap na kanina yung mga pinuno ng Traffic Management Division ng Quezon City, Caloocan at Valenzuela. Kasi kagabi ay katakot-takot na traffic ang inabot ng mga residente dito sa iba't ibang barangay dito sa Quezon City dahil lang sa isang nagsarang kalye para bigyang daan ang construction ng isang bahagi nitong NLEX C5 Northlink Project. So simula nga kagabi ay isinara na ang Katipunan Street sa bahagi ng Locaria sa barangay Talipapa. Tuloy-tuloy na kasi ang pagpapagawa nitong NLEX C5 Northlink Segment 8.2 Section 1.A. Ito yung mag-uugnay sa NLEX Mindanao Smart Connect o yung Mindanao Toll Plaza hanggang sa Quirino Highway. Yun nga lang, marami ang nagulat nang isinara ito. Apektado kasi yung mga nakatira sa magkabilang bahagi ng Katipunan Street, pati na rin yung mga kalapit na lungsod kabilang ang Caloocan at Valenzuela. Ang nangyari kasi, kailangan umikot pa hanggang sa General Luis o sa dulo ng Mindanao Avenue Extension. Sa ngayon, yung mga nagmumula sa Novaliches papuntang Quirino Highway, kailangan dumaan sa General Luis, kaliwa sa Katipunan, kaliwa sa Berkeley Street, papunta sa P. de la Cruz, palabas sa Quirino. Yung mga galing NLEX Mindanao exit naman, kailangan kumanan papuntang Mindanao Avenue, mag-U-turn pagkalampas ng Tulyahan Bridge at diretso na hanggang sa General Luis papunta sa Novaliches. Hanggang Abril ang pagpapagawa ng bahaging ito na infrastruktura. Ang NLEX C5 Northlink ay nagkakahalaga ng 2.2 billion pesos kung saan magkakaroon ng direktang access ang mga motorista mula sa NLEX hanggang sa C5. Tinatayang nasa halos 50,000 motorista kada araw ang may kinabang dyan. Ang biyahe mula Mindanao Avenue hanggang Commonwealth, magiging 10 minuto na lang kumpara sa halos kalahating oras sa ngayon. Ruth, mamaya ay aalamin natin kung ano yung naging outcome ng meeting nitong mga Traffic Management Division Heads. Kasi kung maaalala natin kagabi, ang isa sa mga reklamo ng mga residente dito ay yung kakulangan o kawalan ng mga traffic enforcers na tutulong sana para mapabilis ang daloy ng trapiko dito sa lugar na ito. So sa ngayon, ang traffic na nakikita nyo dito sa aking likuran ay yung traffic na papunta doon sa Mindanao Toll Plaza. Medyo matraffic lagi dito sa U-turn papunta doon sa Toll Plaza. Pero itong papunta sa General Luis, itong mga sasakyan dito sa aking likuran, sa ngayon ay mabilis pa ang daloy. Ruth. Yan pong Express Report ni Gerard De La Peña. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.